Habang may mapanuyang ngiti sa mukha, direktang itinuro ni Arthur si Vicar at ibinunyag sa lahat ang tunay nitong maalamat na pangalan ay si Vicar Van Baskerville. Agad na nagkagulo ang mga tao sa paligid, halos mawala ng ulirat ang kanilang mga kaklase sa matinding pagkabigla nang mapagtanto nilang nakatayo sila sa tabi mismo ng isang direktang tagapagmana ng maalamat na pamilyang Baskerville ng Iron Blood Sword. Tuluyang natulala si Grenwell sa revelasyong yun. Matagal niyang minamaliit si Vicar bilang isang hamak na karaniwang tao, ngunit ngayon ay nalaman niyang ang batang yun pala ay tagapagmana ng isa sa mga pinaka-nakakatakot na pamilya sa buong imperyo. Alam niyang ang mga Baskerville ang sukdulang mandaragit ng mundong ito, tanyag sa kanilang malamig at mabagsik na estilo ng pagpatay sa mga halimaw. Ngunit hindi pa tapos si Arthur sa kanyang pagdedetekti, mayabang niyang ipinaliwanag kung paano niya pinagdugtong-dugtong ang mga pahiwatig. Naalala niya ang isang mandirigmang gumagamit ng malahalimaw na pulang aura bago sila tuluyang nahulog sa kailaliman. Ang mandirigmang iyon ay may suot na kakaibang baliktad na pentagram na palawit sa leeg. Nagpakawala si Arthur ng kontrabidang tawa at tinanong si Vicar kung talagang akala nito na may tatago niya habang buhay ang napakalaking lihim na iyon. Nanatiling tahimik si Vicar, natatakpan ng anino ang kanyang mukha habang hinahayaan lamang niyang magdaldal si Arthur. Samantala, ang ibang mga estudyante, kabilang ang naguguluhang si Grenwell, ay walang ideya kung ano ang nangyayari. Pilit nilang inuunawa kung anong klaseng kabaliwan ang pinagsasabi ni Arthur sa gitna ng isang literal na bitag ng kamatayan. Ngunit nang masulyapan ni Grenwell ang madilim na pulang espada ni Vicar, bigla siyang kinilabutan. Ang napakalupit at hindi kapani-pani walang lakas na nasaksihan niya kanina ay biglang nagkaroon ng nakakatakot na paliwanag. Bago pa tuluyang lumala ang tensyon, malakas na inihayag ng sistema na opisyal nang natapos ang kasalukuyang pagsubok. 67 katao ang nakaligtas at nagbabala itong malapit nang gumuho ang buong lugar papunta sa kailaliman. Kahit literal nang nagkakawasak-watak ang lupa sa ilalim nila, hindi nawala ang kayabangan ni Arthur. Casual niyang sinenyasan si Vicar at sinabing maikli na lamang ang oras, ngunit isa naman siyang makatuwirang tao na hindi umihingi ng sobra. Sakim siyang ngumiti at nag-alok ng maruming kasunduan, kung ibibigay ni Vicar ang kalahati ng lahat ng stat-boosting candies na nakuha mula sa S-rank na halimaw, mananahimik siya at poprotektahan ang pagkakakilanlan nito. Habang kumikislap ang pulang mga babala ng sistema at nagsisimula ng bumagsak ang malalaking bato sa paligid, nanatili lamang si Vicar na parang estatwa. Agad na nawala ang ngiti ni Arthur at nagsimula siyang pagpawisan, hindi siya makapaniwalang hindi umepekto ang kanyang pagbabanta. Nag-aalalang tinanong niya kung hahayaan ba talaga siyang isiwalat nito ang kanyang lihim sa buong mundo. Habang lalong nagiging desperado, kumaibat ang mata ni Arthur at nagtanong kung balak ba ni Vicar na patayin siya at ang iba pang 65 nakaligtas upang mapanatiling lihim ang katotohanan. Kalma lamang na sinagot ni Vicar ang kanyang nakatatanda, gawin niya kung ano ang kanyang gusto. Walang pakialam niyang sinabi na hindi mahalaga kung kanino ito sasabihin ni Arthur, maging sa mga estudyanteng naroon o sa sino mang makakaharap nila sa hinaharap. Habang naglalaho ang lupa sa ilalim nila sa isang nakakasilaw na lilang liwanag, mahinahong sinabi ni Vicar kay Arthur na magsalita siya hanggat gusto niya. Napatitig lamang si Arthur sa kanya nang may lubos na pagkabigla. Sa gitna ng kumikislap na pulang mga babala ng gumuguhong sahig, nagpakawala si Vicar ng nakakatakot ng ngiting may pulang mga mata. Mapanuyang sinabi niya na kung murang blackmail lamang ang alas ni Arthur, wala talaga itong may pipigil laban sa kanya. Tuluyan ang sumabog sa galit si Arthur, nagngit-ngit siya at sumigaw ng pangalang Nighthound, kasabay ng sapilitang paghigop ng portal sa kanilang lahat. Ilang sandali matapos iyon, kinumpirma ng sistema na matagumpay nilang nalampasan ang ikatlong palapag at kasalukuyan ng bumabagsak patungo sa underground floor 4, ang isla ng Black Sea. Ang wasak na akademya ay napalitan ng isang madilim na lugar na may mga patay na puno, na lubusang natatakpan ng makakapal at malagkit na sapot ng gagamba. Doon humahampas ang alon ng dagat sa dalampisigan. Isang napakalaking batuhing isla ang nakausli mula sa umiikot na dagat na kasing itim ng Alcaitran, habang ang kalangitan ay kumikislap sa nakakatakot na berdeng kidlat. Pagmulat ni Vicar sa isang madilim na dalampasigan, kalmado lamang siyang nakahiga habang lumulutang sa tabi niya ang kanyang buhay na palawit na si Decarabia. Kinakabahang tinanong siya nito kung tuluyan na ba niyang isinuko ang pagtatago ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ipinaliwanag ni Decarabia na kung pinakawalan niya si Arthur dahil umaasa siya sa kapangyarihan nitong manipulahin ang alaala, nagkamali siya ng malaki. Bagamat kaya nitong baguhin ang mga alaala, hindi yun ang pangunahing kakayahan nito. Sa kasalukuyan nitong mahinang kalagayan sa loob ng sinumpang punong ito, imposibleng burahin ang alaala ng isang napakaraming tao.
Inis na inis, paikot-ikot itong lumutang habang tinatanong kung bakit hindi na lamang pinatahimik ni Vicar si Arthur noon pa man, kahit pa mga hulugan yon ng pagkitil sa buhay nito. Pagkatapos ay matamang tinitigan ni Decarabia si Vicar habang may nabubuong bagong teorya sa isip nito, baka naman hindi niya talaga balak itago ang kanyang pagkatao mula pa sa simula. Hindi sumagot si Vicar at nanatiling walang emosyon ang mukha niya. Ngunit nang pagdugtungin ni Decarabia ang lahat ng pangyayari, napagtanto nito ang katotohanan, hayagan niyang ipinakita ang maalamat na espada ng Baskerville, ipinamalas ang kanyang halimaw na lakas, at hindi man lang sinubukang patahimikin ang mga saksi. Iisa lamang ang lohikal na paliwanag, sinasadya ni Vicar ang lahat bilang paghahanda sa isang napakalaking plano, humanga si Decarabia sa kalkuladong hakbang na iyon, sinabi nitong talagang matalas ang isip ng kanyang kontratista. Casual namang sumagot si Vicar na hindi naman pala ganap na walang alam ang maliit na mata. Alam ni Decarabia na ang isang malamig at mapagkalkulang tao tulad ni Vicar ay hindi basta mag-iiwan ng buhay na blackmailer kung wala siyang nakahandang plano, bagamat wala itong ideya kung ano ang planong yun, nagpa siya itong huwag nang usisain pa. Pagkatapos ay pinunasan ni Vicar ang maitim na buhangin sa kanyang uniforme at tumingin sa madilim na abot tanaw, ipinaliwanag ni Decarabia na ang karagatang yun ay bahagi ng Black Sea, isa sa 5 pangunahing karagatan ng Underworld. Ngunit agad napansin ni Vicar ang isang malaking kontradiksyon, wala dapat mga isla sa Black Sea. Habang nakatingin sa kagubatan na may patay na puno, napagtanto ni Decarabia isa na naman itong bahagi ng ibang mundo na ninakaw at isinama sa Abyss Tree. Dagdag pa niya na ayon dito, si Amdushas ay isang world absorber na naglalakbay sa iba't ibang dimensyon, literal na pinuputol ang mga bahagi ng iba't ibang mundo at pinagdudugtong-dugtong ang mga ito na parang isang baluktot na kumot na gawa sa tagpi-tagping piraso. Nagbabala rin ito na kapag nilalamon ni Amdushas ang isang mundo, kasama ring hinihila sa tore ang mga nilalang na nakatira roon. Dahil dito, maaaring makatagpo sila ng mga nilalang na matagal nang nakakulong sa lugar na iyon. Napatitig si Vicar habang iniisip ang impormasyong yun, wala ang isla ng Black Sea sa mga alaala ng kanyang nakaraang buhay, ibig sabihin, pumapasok siya ngayon sa isang hindi pa natutuklasan at lubhang mapanganib na teritoryo. Bigla siyang natigilan, parang may kakaibang sensasyong tumama sa kanya. Bumagsak siya sa buhangin habang hirap na hirap huminga, nataranta si Decarabia at agad na nagtanong kung ano ang nangyayari. Ibinagsak ni Vicar ang kanyang kamay sa lupa habang nanginginig sa matinding sakit. Nanuyo ang kanyang lalamunan at nakaramdam siya ng sukdulang pagkauhaw, na parabang nagiging abo na ang kanyang buong katawan. Sa sandaling yun, nagsimulang kumislap ng mapulang liwanag ang kanyang guwantes, kinumpirma ng sistema ang dahilan, natapos na ng Beelzebub Gauntlet ang ikatlong slot nito matapos nitong maabsorb ang S-rank core ng Bloodwater Plantain Lily, dahil dito, nakuha niya ang passive trait na Extreme Drought. Napagtanto ni Vicar na lihim na nilamon ng kanyang sandata ang bangkay ng higanteng halamang halimaw sa nakaraang palapag, bagamat napakalaking pakinabang ng isang S-rank na halimaw, ang side effect ng kakayahang yun ay halos hindi niya makayanan. Habang malapit na siyang mawala ng malay dahil sa dehydration, nakarinig siya ng tunog ng tumutulong likido. Pagtingala niya, nakita niyang may madilim na pulang katas na tumutulo mula sa isang sanga. Agad siyang gumapang papunta sa kakaibang pulang puno at sinalo ang tumutulong likido, nang dilaan niya ito, agad niyang naramdaman ang ginhawa. Sumandal siya sa malaking pulang puno at nakahinga ng maluwag, ganap na nawala ang kanyang matinding pagkauhaw. Masama niyang tiningnan ang kumikislap na Beelzebub at binalaan ito na kung patuloy itong mag-aabsorb ng mga mapanganib na kakayahan na may ganitong klase ng side effect, magkakaroon sila ng seryosong problema, kahit konstelasyon pa ito ng demonyo, masyado na itong mapangahas. Nagbigay rin ng babala si Decarabia, ipinaliwanag nitong may limitasyon ang pag-inom ng pulang katas mula sa mga sanga ng Abyss Tree, kapag sumobra ang isang tao, unti-unti siyang kakainin ng korupsyon hanggang sa maging halimaw. Napaatras si Vicar at pinagmasdan ang napakalaking puno, napagtanto niyang isa itong direktang sanga ng Abyss Tree. Namangha siya kung paano nakaabot ang napakalalaki at parasitikong ugat nito hanggang sa tuyot at patay na kagubatan ng ibang mundo. Biglang kumislap ang kanyang pulang mata, may narinig siyang kaluskos mula sa kagubatan sa likuran niya. Bago pa siya makakilos, isang magaspang at mapanghamong boses ang sumigaw. Sa pagkabahala, agad niyang tinanong kung sino ito at kung sino ang nagbigay dito ng karapatang kumuha ng katas ng puno ng walang pahintulot. Dalawang maskuladong lalaki na may hawak na sibat ang lumabas sa dalampasigan habang galit na galit, sinabi nilang sila ang susunod na dapat uminom ng katas ng puno, nagulat sila sapagkat hindi pa nila siya nakikita noon.
Lumapit ang leader ng grupo upang siyasatin siya habang agad namang iniulat ng kanyang mga tauhan na bagong dating si Vicar, napansin nilang napakalinis pa ng kanyang uniforme, patunay na kakarating pa lamang niya sa palapag na ito. Habang tinatawag nila ang lalaki bilang kanilang pinuno, nanatiling alerto si Vicar, mayabang nang umiti ang leader at nagtanong kung saan siya nanggaling. Lumapit pa ito at mapanuyang nagtanong kung isa lamang ba siyang karaniwang tao tulad nila o isa sa mga mararangal na maharlika. Mahigpit nitong hinawakan ng isang hanay ng mabibigat at kalawanging kedena at malakas na inalag ang mga yon. Sa sandaling yon, tila tumigil ang tibok ng puso ni Vicar, isang matinding pagkabiglaang bumalat sa kanyang mukha. Sa isang marahas na paghila, inilantad ng lalaki ang tatlong kabataang lalaking kulay ginto ang buhok na puno ng pasa at may mabibigat na bakal na kwelyo ng alipin sa leeg. Ang tatlong nakakadena at talunan na alipin na yun ay walang iba kundi ang kanyang mga nakababatang kapatid, ang maalamat na Baskerville triplets.